Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Welcome po sa isa na namang episode. Ito pong talakayan natin sa ating bagong social media platform, Attorney Enzo Bunyog. Papanood rin tayo sa isa pa po nating social media platform sa Meta, sa Facebook, Informador. Kung hindi po kayo naka-subscribe sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel natin, subscribe na po kayo. Kung hindi po kayo naka-follow sa ating Informador Meta page, follow na po kayo. Ito mga kabunyog, mga kababayan, ah, mainit na ilang araw na itong issue kay Bato. Kay Bato de la Rosa. Kasi mismong si Harry Roque, inamin na ni Harry Roque, parang ngayon naniwala na si Harry Roque, Si Harry Roque na yung nagkukumpirma ng mga sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya. Hmm? Ah, Kahapon nag-post si Harry Roque na lumabas na nga. Totoong lumabas na ang arrest warrant ni Bato de la Rosa. Kaya sabi niya kay Bato, "Wag kang pakikidnap. Wag kang pakikidnap." 'Yun ang sabi mismo ni Harry Roque. Tapos ngayong araw, may post na naman si Harry Roque, sabi niya natanggap na, natanggap na ng, DILG at ng DOJ ang, arrest warrant. Hmm, 'Yan, sabi ni Harry Roque, "Matagal na ang ICC warrant para kay Senator Bato. Pero kahapon lang officially received ng DOJ at DILG. Ngayon pa lang talaga sila gagalaw, December 8, 2025." So ngayon po yan. So si Roque na yan. Ha? Nung una ayaw ring maniwala ni Attorney Torion, yung abogado ni Bato de la Rosa. Pero ngayon, sa interview kay Attorney Torion, sabi niya, mukhang totoo na talaga yan. Kasi nag-message daw, nag-text daw sa kanya si Harry Roque at sabi daw ni Harry Roque galing sa kaibigan niya yung information. So, sabi ni Torion, bagamat hindi niya pa nakukumpirma talaga dahil wala silang natatanggap na kopya, pero ang dami na raw na sources ang nagsasabi sa kanyang mayroon na ngang arrest warrant. So mukhang seryoso na ito. Ay di lalong matatakot na nito si Bato. Ito namang sila Harry Roque. Takot na nga si Bato, lalo pang natatakot. Kung nung wala pang ang confirmation, si Boying Rimulya pa lang ang nagsasabi, nagtago na si Bato, ay lalo ngayon, galing na kay Harry Roque, galing na sa iba't ibang sources, Sinabi na ni Roque na natanggap na daw yan ng DILG at DOJ. Parang hindi pa lang inaanunsyo ng DOJ at DILG. Pero sabi niya, natanggap na kahapon, ibig sabihin December 7. At i-implement na daw yan. Ngayon, sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, natitrace nila bawat galaw ni Bato. Yun. Alam daw nila nung isang araw, sabi nga ni Boying Rimulya, nasa Pampanga. Monitored nila ang bawat galaw ni Bato de la Rosa. Sabay medyo ngumingiti pa natatawa pa si Boying Rimulya. Parang tinatakot naman nilang masyado si Bato. Kot na nga, tinatakot pang masyado. Sinabi niya na nasa Pampanga at namomonitor nila bawat galaw nito. Natitrace nila bawat galaw. Yan. Kaya ano na ito mga kabunyog, mga kababayan. Mukhang sa susunod na mga araw i-announce na mismo ito ng DOJ at saka ng DILG. O kaya baka hindi na i-announce pero diretso na lang aanuhin si Bato, i-strike si Bato. Ang dami yatang aarestuhin ngayong Disyembre. Si Bato plus yung mga mai-issuehan ng arrest warrants bago ang December 15, yung mga anomalya sa flood control. O sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, may senador, 2 senador ang mai-issuehan ng arrest warrants bago ang December 15. O kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, mukhang itong bago magpasko bago magpasko marami tayong matutunghayan, makikitang mga arestuhan at mga malalaking tao. Kasama na diyan si Bato, at mga senador, iba-ibang kaso. Kung kay Bato sa ICC. Tapos sa mga senador naman at ilang mga politiko pa sa sa ICI ay sa ICI na rekomendasyon na kasuhan. Nakakasuhan na rin nga ng ombudsman.
Si Diskaya aarestuhin na rin 'yan bago magpasko. Kaya ano na ito mga kabunyog, mga kababayan, ah, maraming magiging laman ng balita na mga arestuhan at, diyan na sila magpapasko sa mga kulungan. Pero ngayon, nakaka-focus ang, atensyon ng marami dito kay Bato de la Rosa. Kasi talagang ano na, si Harry Roque araw-araw ang post tungkol kay Bato, eh. May post pa nga si Harry Roque, "Senator Bato, ano ka na, do'n ka na sa Supreme Court magpasang ano, kumbaga do'n na daw mag-ano, sanctuary, hmm? Do'n na daw humingi ng sanctuary sa korte. Kung kahit ang maganda nga daw sa Korte Suprema." Ito namang si Harry Roque, bakit naman papapuntahin niya do'n si Bato sa Korte Suprema para mag-seek ng sanctuary? Kukupkupin ba 'yan doon sa Korte Suprema? Parang hindi naman mangyayari 'yan, papaalisin 'yan do'n sa Korte Suprema, ah. Sigurado taranta na itong kampo ni Bato dito sa mga balitang ito, hmm. Kasi ano na, habang tumatagal, nakukumpirma ng totoo. Una yung kay Boyeng Rimulya lang, tapos ngayon si Harry Roque na. At ang unang sabi ni Harry Roque ano daw, um nalaman niyang may lumabas na ang arrest warrant. O ngayon mas mayado ng detalyado, natanggap na ng DILG at DOJ kahapon. Kaya, ah, sigurado hihinga ng komentaryo ng media ang DOJ at ang DILG kasi sinabi na ni Roque na natanggap na ng DOJ at ng DILG kahapon, December 7. Kaya hihinga na ng komentaryo diyan ang DOJ at DILG. So malalaman natin 'yan. 'Pag nakumpirma na 'yan, wala na. Ano na 'to, paghahanap na talaga kay Bato de la Rosa, hmm. Si Attorney Torion ano, sabi niya may pini-prepare siyang pleading. Nung ini-interview ng media, sabi niya may pini-prepare siyang pleading, hindi niya raw sasabihin kung ano 'yon. Siguro umaasa pa si Torion sa TRO na naman sa Korte Suprema. Katulad ng ginawa nila kay Duterte nung inaaresto si Duterte, humihingi sila ng TRO. Pero hindi naman pinagbigyan ng korte yung TRO ni Duterte. Ay, ewan ko dito kay Bato kung pagbibigyan. Pero malamang hindi. Ang magliligtas na lang talaga kay Bato kapag nitong susunod na mga araw ay lumabas ang desisyon ng Korte Suprema doon sa petisyon sa kaso ni Duterte at ni Bato de la Rosa. Kasi ang gusto nila, i-declare ng Korte Suprema na illegal, unconstitutional yung ginawa kay Duterte. At kapag dineclare yun na illegal at unconstitutional, hindi pwedeng i-surrender kundi idaan sa extradition, yan ang kaligtasan ni Bato. Pero kung wala yan, sinabi na ng DOJ at saka sinabi na ng DILG ni John Vic Rimulya, once na ma-confirm na mayroon na nga silang kopya at ma-validate ito ng DOJ at ng Interpol, aarestuhin na nila si Bato de la Rosa. Kaya patawa-tawa na lang si Ombudsman Boyeng Rimulya. At sabay sabi pa ni Boyeng Rimulyang, alam din namin kung nasaan si Bato. Natitrace namin ang bawat galaw niya. Talagang, at sinabi pa kung saan. Pampanga. Kung nandun nga talaga si Bato sa Pampanga, ay di lalong natakot yun. Talagang alam kung nasaan ako. Ano to? Lalo ng sobrang takot na ni Bato de la Rosa. Kaya nga ngayon kung ano-ano nang sinasabi ng abogado niya. Sabi ng abogado ni Bato de la Rosa, si Torion, bakit naman pinag-iinitan nila ang kliyente ko? Mayroon nga diyang absent sa Senado, November pa, absent na. Ba't hindi nila pinag-iinitan? Ay ang sinasabi ni Attorney Torion na November pa absent na, hindi raw bakit daw hindi pinag-iinitan? Senadora Camille Villar, ay absent pa yung November kasi nanganak eh. Nanganak si Camille Villar. Kumbaga siyempre naka-leave. Naka-leave yun, maternity leave. Ito naman si Torion, ikukumpara naman si Camille Villar kay Bato. Si Camille Villar naka-leave, official yung leave. Si Bato de la Rosa, AWOL, absence without leave. Ang laking pagkakaiba. Talagang itong sila Torion,
Dispalanghado na ang mga argumento. Anyway, o yan mga kabunyog, mga kababayan, basta abangan natin, maraming magaganap sa susunod na mga araw. Magandang araw po sa inyong lahat.